Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan marahan nang nagpakilala ang ating bida sa lahat at sinabi niyang siya nga si Ye Xinghe subalit naguguluhan siya sa mga nangyayari kaya naman baka daw pa pwedeng may kahit isang magpaliwanag sa kanya ng mga ito. Na agad namang tinugunan ng isang expert kung saan sinabi nito kay Ye Xinghe na sabihin daw sa kanila ng malinaw ang tinutukoy nito at handa silang sumagot lahat sa kung anumang itatanong ng kanilang young master Ye. At sa pamamagitan pa lamang ng pagseselita ng cultivator ay agad na napagtanto ni Ye Xinghe ang kasalukuyang cultivation level nito kung saan sa isip-isip ni Ye Xinghe na sa paraan pa lamang ng pagsasalita nito ay siguradong isa itong 6th Heavenly Layer Realm expert. Maya-maya pa ay tuluyan nang sinabi ni Ye Xinghe ang kanyang nais itanong kung saan marahan niyang kinlaro sa lahat ang patungkol sa pagpunta ng mga ito sa kanilang Asher Feather Clan. Dahilan upang maguluhan din ang lahat ng mga cultivator na makikitang nagkatinginan pa sa isa't isa sa kadahilanan ng pagtatanong ni Ye Xinghe sa kanila ng ganitong klaseng tanong. Maya-maya pa ay may isa ng cultivator ang nagsalita at mariin itong sinabi na si Young Master Ye daw mismo ang nagpapunta sa kanila dito subalit bakit tila di daw ata ito batig ng ating bida. At ang tugon naman ng ilang cultivator ay labis na ipinagtaka ni Ye Xinghe at maging ni Uncle Patriarch dahil wala silang kaalam-alam na nag-imbita na pala sila ng ganito kadaming cultivator. Subalit labis din namang ipinagtaka ng lahat ng mga cultivator nang makita nila ang ekspresyon ng mukha ni Ye Xinghe na agad naman nilang napagtanto na mukhang di nito alam ang patungkol sa kanilang pagdadagsaan sa kanila. Maya-maya pa ay mariing kinlaro ni Ye Xinghe sa lahat kung siya daw ba talaga ang nag-imbita sa kanilang lahat sa kanilang clan at hindi ang mga ito nagbibiro. Na agad namang tinugunan ng isa pang cultivator at mariin niyang sinabi na si Ye Xinghe daw talaga mismo ang nagpapunta sa kanilang lahat kaya naman sila nakaabot sa kanilang clan. Nalalong ikinagulo ng kaisipan ng ating bida na wala talagang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang harapan patungkol sa pagdadatingan ng mga ito sa Asher Feather family. Sinabi din ng isa na nang makatanggap sila ng sulat patungkol sa paghahanap ni ng kanilang young master Ye ng mga expert ay agad silang nadumaling magtungo sa Asher Feather family, at matapos niya itong masabi ay mariin niyang kinlaro sa ating bida kung talaga daw bang naghahanap ang Asher Feather clan ng gaya ng kanyang nabanggit. At nang marinig ni Ye Xinghe ang patungkol sa sulat na natanggap ng lahat ay agad siyang napaisip ng malalim kung saan sa isip-isip ng ating bida na kung hindi daw si Princess Yuning ang nagpadala ng sulat para i-recruit ang lahat ng ito ay sino daw naman ang cultivator na nasa likod ng pangyayaring ito ngayon. Habang nag-iisip ang ating bida ng may seryusong mukha ay makikitang muli nang nagsalita ang cultivator at mariin itong sinabi na kung hindi daw naman pala naghahanap ng mga expert ang Asher Feather family ay magpapalim na sila para lumisan dahil mukha naman daw na nasasayang lamang ang kanilang oras sa pananatili dito. Akma na sanang magsisialisan ang lahat ng mga cultivator na agad na ding tumalikod ng biglang malakas na sabihin ni Ye Xinghe sa lahat na baka daw pa pwede muna silang manatili upang maging malinaw ang lahat. At nang makita ni Ye Xinghe magsibalikan na ang lahat na handang makinig sa kanya ay sinabi nitong tama daw ang nakalagay sa sulat kung saan talaga daw namang nangangailangan sila ng madaming expert cultivator para humingi ng tulong subalit may isang bagay lamang daw ang di niya maintindihan at ito ay sa kung sino daw naman ang cultivator na nagpadala sa kanila ng sulat upang sabihan sila patungkol sa kanilang pinaplano. At nang marinig naman ng lahat ang mga sinambit ni Ye Xinghe ay may pagtataka nilang kinlaro kung hindi daw ba talaga si Ye Xinghe ang nagsabi sa kanyang kaibigan para sabihan sila ng patungkol sa kanilang plano. At nang marinig ni Ye Xinghe na banggitin ng ilan ng ang kaibigan daw niya ang nagsabi ay lalo naman siyang naguluhan sa kung sino daw namang kaibigan niya ang magbabalita nito. Kaya naman marahang ipinaliwanag ni Ying Yang kay Ye Xinghe na kahit daw di pa man lang niya nakita o nakasalamuha dati ang kaibigan nitong kanilang tinutukoy ay agad siyang nakatanggap dito ng utang na loob, kaya naman maski ano pa man daw ipag-utos ng ating bida ay walang pagdadalawang isip niya itong susundin para makabayad sa kaibigan nito. Habang nagsasalita si Ying Yang ay lumipat naman ang eksena kay Princess Yuning kung saan nang marinig niya ang pangalan ng cultivator na nagsasalita ay may pagtataka niyang sinabi na mukhang narinig na daw niya ang pangalan nito dati. At nang marinig naman ni Uncle Patriarch sa gilid ang binanggit ni Princess Yuning na mukhang kilala niya ang lalaki ay agad niyang kinlaro sa prinsesa nang may pagtataka kung talaga daw bang nakikilala nito ang nagpakilalang cultivator.
At katanungan naman ni Uncle Patriarch ay agad na binigyan ng kapaliwanagan ng prinsesa kung saan sinabi nitong kung ito nga talaga si Yingyang ay kilalang kilala ito sa buong Linsan Town ng Tianzong City kung saan isa itong cultivator na may napakataas na reputasyon dito at bukod pa dun ay nagawa na din itong makapag-breakthrough sa Peak 6th Heavenly Layer Realm, at dagdag pa ni Princess Yuning na kagaya din daw ito ni Ye Xinghe kung saan kahit na isa itong dragon martial artist ay nagagawa din daw nitong makagamit ng mga flame martial arts. At sinabi pa ni Princess Yuning na di siya sigurado sa kung sino naman ang kaibigan ni Ye Xinghe na pinagkakautangan nito ng utang na loob dahil nagawa nitong mapapanta ang isang gaya ni Yingyang para tumulong sa Azure Feather Clan. At ang lahat naman ng mga revolusyong isiniwalat ng prinsesa ay buong-buo namang narinig ni Ye Xinghe kung saan sa isip-isip nito na talaga daw na nakamamangha ang background ni Yingyang kung totoo ang mga sinambit ni Princess Yuning subalit mas nakakamangha din daw ang misteryosong cultivator na tumulong sa kanya upang mapapanta ang ganito kalakas na cultivator. Subalit agad din namang nahiya si Ye Xinghe nang mapagtanto niya kung gaano ito kalakas dahil mukhang isa daw malaking problema ang pagkukunan niya ng ibabayad dito dahil nararapat lamang daw sa kagaya nito ang malaking halaga subalit wala naman siyang hawak na ganang pera. Kaya naman malakas niyang sinabi sa harapan ng lahat ng mga cultivator na makikitang nakatingin lamang sa kanya na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat dahil di nila isinawalang bahala ang imbitasyon ng kanilang clan at agad na nagsipuntahan dito kahit na meron lamang itong mababang katatayuan sa lipunan. Dagdag pa ng ating bida na ang kanilang clan ay walang malaking pera para mabayaran sa tamang presyo ang lahat ng pumunta kaya daw naman kung papayag ang mga ito ay kukuha lamang sila ng ilang piling cultivator na ere-recruit upang tumulong ng saganan ay di daw sila kulangin sa pambayad sa kanilang lahat. At nang matapos makapagsalita ng ating bida ay makikitang tila nag-iba ang ekspresyon ng lahat nang marinig nila ang sinabi ni Ye Xinghe ni Alice na di nila nagustuhan ang pinagsasabi nito kani-kanina lamang. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Yingyang nang may pagkaseryoso at mariin niyang sinabi kay Ye Xinghe na mukha daw atang mababa ang tingin ng ating bida sa kanila base pa lamang sa mga sinambit nito. At nang makita ni Ye Xinghe ang mukha ng lahat at marinig niya ang sinabi ni Yingyang ay labis siyang nagulat at nataranta habang sa isip-isip niya ay mukha namang wala daw siyang nasasabing masama na dahilan upang magkaganito ang ekspresyon ng lahat. Maya-maya pa ay muli na namang nasalita si Yingyang at malakas niyang sinabi na nagtungo sila sa Azure Feather Family upang makatulong sa kanilang Young Master Ye at upang makabayad ng utang na loob kaya para saan pa daw ang makukuha nilang bayad para sa kanilang tulong. At ang lahat naman ng pinagsasabi ni Yingyang ay agad na sinang-ayunan ng ibang cultivator sa kanyang likuran kung saan isa-isa nilang sinabi na tama si Yingyang dahil magtungo sila dito para tumulong at hindi para mabayaran gaya ng pinagsasabi ng kanilang Young Master Ye. Maya-maya pa ay isa na namang cultivator ang malakas na nagsalita at sinabi nitong tama ang narinig ni Ye Xinghe at gaya ng iba ay nagtungo din daw siya sa Azure Feather Family upang tumupad sa kanyang salita at hindi upang manghingi ng kabayaran para sa kanyang magiging contribution sa kanila. Dagdag pa ni Yingyang na ang kailangan lamang gawin ng kanilang Young Master Ye ay pakainin sila at sapat na yun sa kanila, bukod pa dun ay malakas din itong sinambit na basta daw at mag-utos lamang si Ye Xinghe sa kanila ay walang pagdadalawang isip silang susunod kahit na gaano pa ito kahirap o kahit na daw buhay pa nila ang nakataya makabayad lamang ng malaking utang na loob sa mabuti nitong kaibigan. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ng mga cultivator ay labis naman ipinagtaka ng ating bida at maging ni Princess Yuning kasama si Uncle Patriarch dahil di nila lubos akalaing lahat ng tumungo sa kanila ang tutulong sa kanila nang walang hinihinging kabayaran kahit na buhay pa nila ang nakataya dito. At sa isip-isip ni Ye Xinghe habang may seryosong ekspresyon na kahit na di daw niya lubos maisip ang kung sinong kaibigan niya ang tumutulong sa kanila ay lubha pero nitong kahanga-hanga dahil nagawa nitong makapagpapunta ng ganito kadaming cultivator na di maitatangging isang napakalakas na puwersa na di niya kayang tanggihan lalo na at talagang nangangailangan sila nito. At matapos ng bahagya niyang pag-iisip ay muli na din itong nagsalita at malakas niyang sinabi sa lahat kung ganun din lamang ang lubos siyang nagpapasalamat sa mga ito kaya naman hinihiling niya na sana daw ay manatili ang lahat sa kanilang Azure Feather Clan. Dagdag pa ng ating bida sa lahat na sa ngayon daw ay pagpasensyahan muna ng mga ito kung wala silang madaming room para sa mga ito dahil di nila sukat akalaing ganito kadami ang dating subalit wala din daw namang dapat ipag-alala ang lahat dahil agad siyang mag-uutos sa mga miyembro ng kanilang clan upang gumawa ng matutulugan ng mga ito,
At nang marinig ni Uncle Patriarch ang mga sinambit ni Ye Xinghe ay agad din siyang nag-utos na gawin ang sinabi ng ating bida na agad namang sinunod ng matabang cultivator mula sa kanilang clan. Habang ang mga cultivator naman ay makikitang muling tumugon sa ating bida kung saan sinabi ng ilan na wag daw masyadong mag-alala ang kanilang young master Ye para sa kanilang lahat dahil di daw naman sila maarte. Na agad namang sinang-ayunan ni Ying Yang kung saan dagdag nito na para din naman silang mga hayop sa kagubatan na may makakapal na balat kaya naman kayang-kaya lamang nilang matulog sa damuhan gaya ng mababanggas na hayop sa kagubatan, at ang mga sinambit naman ni Ying Yang ay agad namang sinang-ayunan ng iba pang mga cultivator. Maya-maya pa ay isa na namang cultivator na mukhang kukunin na ni kamatayan sa sobrang payat na animoy galing pa sa Great Ninja War at di kumain ng isang siglo ang nagsalita at sinabi nitong mula ngayon kung may kailangan ang kanilang young master Ye sa kanila ay magsalita lamang ito at siya mismo ang mauunang sumunod sa mga ipag-uutos nito. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ng marami ay agad namang ikinatuwa ni Ye Xinghe dahil mukhang wala siyang magiging problema sa mga ito patungkol sa kanilang mga sarili. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumapit na si Uncle Patriarch sa ating bida at mariin itong tinatanong si Ye Xinghe sa kung saan naman ito nakapulot ng kaibigan na may ganito kalakas na connection sa labas ng Blue Carp Town. Na agad namang tinugunan ng ating bida kung saan sinabi nito na hanggang ngayon ay di pere niya lubos maisip kung sino ang tinutukoy ng lahat na kaibigan na siyang nag-imbita sa madaming cultivator. Matapos ay nakisingit na si Princess Yunying sa usapan ng mag-uncle kung saan may pagka-seryoso niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. At seryoso niyang sinabi na baka ang cultivator na tinutukoy ng lahat na siyang nagpapunta sa madaming cultivator sa kanilang clan ay walang iba kundi si Lin Hong dahil wala na siyang iba pang maisip na may kakayahang makagawa nito. At nang marinig naman ng ating bida ang pangalan ng kanyang brother Lin Hong ay labis siyang nakaramdam ng gulat dahil di niya agad naisip ang bagay na ito. Maya-maya pa ay bahagyang natahimik si Ye Xinghe sa pag-iisip sa nawawala niyang kaibigan, maya-maya pa ay muli na itong nagsalita at sinabi nitong kung ito nga si Lin Hong ay mabuti naman at nagawa pa nitong makaligtas sa mataas na bangin na tinalunan nito. Matapos nito ay makikita ang kumpulan ng mga cultivator sa loob ng Asher Feather family kung saan isa-isa ng kinikilala ni Uncle Patriarch ang bawat isa sa mga ito sa pamamagitan ng isa-isang pagpapapunta nito sa kanya. At nang matapos na si Uncle Patriarch ay agad nitong sinabihan ang ating bida kung saan sambit ni Uncle Patriarch na tapos na daw niyang ilista ang pangalan ng bawat isa, at nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinabi ni Uncle Patriarch ay agad siyang napalingon dito. Nang makita naman ni Uncle Patriarch na nakatingin na sa kanya si Ye Xinghe ay agad niyang sinabi na sa kanyang ginawang pagkilala sa bawat isang cultivator na pumunta ngayon ay may importante siyang bagay na nalaman patungkol sa mga ito. Kung saan agad na din namang isinaad ni Uncle Patriarch ang kanyang napagtanto at sinabi niya kay Ye Xinghe na napag-alaman nilang ang 37 cultivator sa mga ito ay kasalukuyan ng nasa antas ng 6th Heavenly Layer Realm na lubhang kahanga-hanga. At ang 6 na namang cultivator ay namumukod tangi dahil kasalukuyan na ang mga itong nasa antas ng Pinnacle Heavenly Layer Realm kung saan ang 6 na cultivator na ito mas sapat na para matumbasan ang mga cultivator sa panig ng Dark Moon family. At dagdag pa ni Uncle Patriarch na ang lahat naman ng natira ay may level na di bababa ng 5th Heavenly Layer Realm, at nang marinig naman ni Ye Xinghe ang lahat ng sinambit ng Patriarch ay natahimik na lamang siya dahil di niya inaakalang may matataas palang level ang bawat isang cultivator na pumunta sa kanilang clan. Maya-maya pa ay sinabi ni Uncle Patriarch na ang 37 cultivator palamang na kanyang sinabi ay sapat na upang makipagsabayan sa Dark Moon family, o kahit na daw ang 6 na palamang na cultivator na nasa peak 6th Heavenly Layer Realm palamang ay magagawa ng mapabagsak ang buong clan ng Dark Moon family, at sa dami ng kanilang bilang at sa pamamagitan ng kani-kanilang level ay di maitatangging nakakatakot ng banggain ang kanilang puwersa. At sabi pa ni Uncle Patriarch na kung meron lang sana silang kahit 2 cultivator na nasa antas ng 7th Heavenly Realm ay ngayon palamang ay magagawa na nilang wasakin ang buong Dark Moon family. Maya-maya pa matapos makapagsalita ng Patriarch ay nagsalita na din si Ye Xinghe at seryoso niyang sinabi na gusto niyang makapanayam ang 6 na cultivator na may level ng peak 6th Heavenly Layer Realm, na agad namang tinugunan ni Uncle Patriarch kung saan sinabi nitong gagawa agad siya ng pagsay sa ayos upang makausap ito ni Ye Xinghe.
Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang nakaharap ng ating bida ang 6 na cultivator na kanyang gustong makausap kung saan sinabi ng mga ito na ano daw naman ang ipag-uutos ng kanilang young master Ye sa kanila at ipinatawag sila nito para makausap. At ang kanilang namang mga tanong ay agad namang tinugunan ni Ye Xinghe kung saan sinabi niyang kaya niya ipinatawag ang mga ito ay upang magtanong ng isang bagay sa kanila na may kaugnayan sa cultivator na nagpadala sa kanila ng sulat. At nang marinig ni Ying Yang ang concern ni Ye Xinghe ay agad niyang sinabi sa ating bida na magsalita lamang ito dahil wala silang anumang itatagong kaalaman sa ating bida. At nang marinig ito ni Ye Xinghe ay agad na nga itong nagsalita kung saan sinabi niyang kanina pa siya naguguluhan sa kakaisip sa kung sinong kaibigan ang kanilang tinutukoy, at bukod pa doon ay anong tulong naman ang nagawa nito sa kanila at handa nilang gawin lahat makabayad lamang dito ng utang-an-loob kahit na buhay pa nila ang nakataya. At nang marinig naman ng 6 ang mga katanungang sinambit ni Ye Xinghe ay bahagya ang mga itong nagkatinginan ng may pagtataka dahil maging ang kanila atang young master Ye ay walang idea sa kung sino ang cultivator na ito. At nang makita ni Ye Xinghe ang mga ito na nagkakatinginan ng may pagtataka ay inakala ng ating bida na mayroon ang mga itong sikretong ayaw sabihin sa kanya kaya naman agad niya rin itong kinlaro sa 6 na cultivator. Na agad din namang tinugunan ng mga ito at sinabi nilang wala silang anumang impormasyon ang itinatago subalit maging sila ay di din alam kung sino talaga ang misteryusong kaibigan ng kanilang young master Ye. At sinabihan nga ni Ying Yang ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng malaking utang na loob sa misteryoso nitong kaibigan kung saan sinabi nitong naganap ito 3 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya na sila ng kanyang kapatid ay isang blacksmith dati kung saan maayos naman silang nagtatrabaho sa paggawa ng mga sandata, na walang nakakaalitang cultivator. Subalit sa di inaasahang pagkakataon isang cultivator mula sa marangyang pamilya ang dumukot sa kanyang asawa habang wala sila sa kanilang bahay na magkapatid at nagulat na lamang sila nang malaman nila ito. At sa takot ng cultivator na baka maghiganti sila sa ginawa nito sa kanila ay agad itong gumawa ang kwento na dahilan ng kanilang pagkakabilanggo upang maiwasan ng hangal na cultivator ang kanilang paniningil. Subalit isang araw isang misteryusong cultivator na balot ng itim na kasuotan ang dumating sa kanilang bilangguan at tinulungan sila nito sa di malamang dahilan. At sambit pa ni Ying Yang na kundi dahil sa ginawa ng misteryusong cultivator ay wala sanang mabubuhay alinman sa kanilang tatlo. Subalit ang bayaning ito ng kanilang pamilya ay nawala na lamang ng biglaan at walang nakakaalam sa pinuntahan nito at tanging isang sulat lamang na may kakaibang simbolo ang iniwan nito sa kanila. Hanggang isang araw isang sulat ang natanggap niya muli sa misteryusong cultivator ang nagsasabing magtungo siya sa Asher Feather family at magtrabaho sa ilalim ni Young Master Ye na agad din naman niyang sinunod. At nang makadating siya sa Asher Feather clan ay sa kanya lamang napagtanto na sobrang dami palang cultivator ang kagaya niyang nagkakautang dito ng isang malaking pabor. At matapos makapagsalita ni Ying Yang ng patungkol sa nangyari sa kanya ay agad na ding sumunod ang isa pang cultivator kung saan kagaya daw ni Ying Yang ay tinulungan din siya ng misteryusong cultivator na may itim na kasuotan sa isang major family na dumakip sa kanila. At matapos nito ay agad na ding nagsalita ang isa pa at sinabi niyang ang kwento naman niya ang malayo sa nangyari sa dalawa, dahil isang araw habang sila ay naglalakbay para sa isang trading trips ay may nakasagupa silang isang malaking halimaw na higit na mas malakas sa alinman sa kanila, subalit buti na lamang at tinulungan din siya ng misteryusong cultivator na balot ng kasuutang itim dahilan upang di niya ito makilala. At kagaya ng mga naunang kwento ay iniwanan din siya nito ng isang sulat na may nakalagay na kakaibang simbolo at matapos nito ay tuluyan na din itong lumisan ng hindi man lang nagpapakilala. At nang marinig ng ating bida ang lahat ng kwento ng mga cultivator ay bahagya siyang napaisip sa kung ano namang motibo nito at tinutulungan siya nito kahit na di naman malinaw kung sino talaga ang nasa likod ng itim na kasuotan. Dagdag pang iniisip ng ating bida na mukhang ang lahat bukod sa 6 na cultivator ay may kagayang kwento kung saan nakakasiguro siyang ilinigtas din ng misteryusong cultivator ang buhay ng mga ito, dahilan kaya sila nandito at gustong makabayad. Sa isip-isip pa ng ating bida na ganun pa man kahit na sino pang nasa likod ng itim na kasuotan na nagsasabing kaibigan daw siya nito ay nagpapasalamat parent siya at sa pagdating ng araw ay gagawin din daw niyang lahat makabayad din sa misteryusong cultivator. Habang makikita naman si Princess Yuning sa kanilang likuran na kanina pa pala nakikinig sa pag-uusap ng mga ito habang may seryusong ekspresyon.
Makalipas pa ang ilang sandali ng kanyang pananahimik ay sinambit niya ng may kakaibang ekspresyon na mukhang di na daw siya kailangan pa ni Ye Xinghe ngayong matulungan na ito ng misteryusong cultivator sa paghahanap ng malalakas na expert para kunin. Subalit agad din naman niyang naisip na may magagawa pa pala siyang tulong sa ating bida kung saan matutulungan niya itong kumuha ng isa o dalawang cultivator na nasa antas ng 7th Heavenly Layer Realm Expert, at sa pamamagitan nito ay siguradong kahit pa di na nila agad atakihin ang Dark Moon family ay di na din naman basta-basta aataki ang mga hangal dahil sa lakas ng magiging puwersa ng clan ni Ye Xinghe. Matapos ng kaganapan sa kanila ay lumipat naman ang eksena sa Dark Moon family kung saan makikita itong nanggagalaiti dahil sa mas agap niyang balita na labis din naman niyang ikinugulantang. At pasigapan niya itong kinlaro sa nagbalita sa kanya na makikitang nakaluhod habangay panggigigil namang sinambit ni Liang Ziyang na papaanong nagawa ng Asher Feather Clan na kumuha ng mahigit sa 200 expert cultivator, at bukod pa doon ay ang 30 sa kanila ay may antas ng 6th Heavenly Layer Realm. Makikitang labis talagang naalarma ang hangal sa kanyang nalaman dahil sa ngayon ay mahihirapan na silang umatake ng basta-basta sa Asher Feather Clan at hanggang ngayon ay di pa din ito makapaniwalang nagawa ng Asher Feather family na kumuha ng ganito kalakas na puwersa. At ang mga pagtataka naman ng hangal na patriarch ay agad na tinugunan ng nagbalita sa kanya kung saan sinabi nito habang natatakot na di din sila sigurado sa kung papaano ito nagawan ng Asher Feather Clan at di din nila malaman kung sino ang kanilang kakampi na siyang kumuha ng madaming cultivator. Dagdag pa nito na matagal na daw na nananatili ang prinsesa ng North Guardian Lord sa Asher Feather Clan na siyang pinaghihinalaan nilang may kagagawan ng pagkadadagsaan ng madaming cultivator para tumulong sa kanila. At sa lahat ng mga narinig na masasamang balita para sa kanila ay makikitang labis na di mapakali ang hangal na si Patriarch Liang Ziyang kung saan labis talaga itong namroblema dahil sa kanyang nalaman. At, sa isip-isip ng hangal ay sa ngayon ay talagang di na nila basta-basta magugulo ang Asher Feather family dahil sa presensya ng prinsesa ng Dark Moon family, at ang tangi na lamang nilang magagawa ay ang umatake ng patago sa isang maingat na kilos. Bukod pa doon ay di niya talaga lubos maisip ang magagawa pala ng mga itong kumuha ng sobrang daming expert na kung nalaman lang sana niya ng mas maagap ay agad na din silang nakakilos para umatake at di na sana nagkaganito pa ang sitwasyon. At nang makita ng hangal na si Steward Chen na talagang nababahala na ang hangal na patriarch ay agad na siyang lumapit dito ng may pagkakalmado at marahan niyang sinabi na wala daw dapat ikaalarma ang patriarch dahil lang dito. At kayang-kaya pa daw naman nila itong gawa ng paraan kung saan sa pamamagitan ng kanyang plano ay siguradong kahit daan-daang cultivator pa ang nasa panig nila ay siguradong madali lamang silang mawa-wipe out. At tuluyan nang ang ibinulong ng hangal na si Steward Chen ang magandang plano na kanya daw naiisip kung saan nang matapos ito ay makikita ang labis na panlalaki ng mata ng hangal ni Alice na mukhang may pag-asa na nga sila. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na animoy nahihibang at malakas niyang sinabi na agad nilang isasagawa ang naisip nitong plano. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan malalaman na natin ang plano na naisip ng hangal na si Steward Chen na agad namang isasagawa ng Dark Moon family dahilan ng labis na pagkabahala and Uncle Patriarch at Yezuo. Bukod pa doon ay muli na namang madadala si Ye Xinghe sa kakaibang Demon Sion subalit tila iba na ang itsura nito kisa nung una siyang madalas sa kakaibang lugar. Maya-maya pa ay tumambad sa kanya ang Divine Blue Corp kung saan nandito din pala ito sa Demon Sion na lagi niyang napupuntahan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Follow.